Magandang hapon sa inyong lahat at sa lahat ng mga kapatid at sa nakapiling natin na sumusubaybay sa dakilang gawain na ito na patuloy namin kinagagalak ang inyong pananatili at pagsisikap sapagkat wala tayong ibang layunin kundi ang patuloy na marinig, maunawaan ang mensahe at salita ng Panginoon. Sapagkat naririyan nagmumula ang ating kaligtasan. Lagi natin alalahanin na tayo lahat sa panahon ng pagparito ng Panginoon ay ang kaligtasan ay sa pananampalataya at ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon. Kaya kung wala tayong salita na pinahawakan, so hindi yan biblical na pananampalataya. Wala tayong ibang pananampalatayaan kundi ang salita at mga pangako ng ating Panginoon. Amen. So I hope also na patuloy na umuunlad ang ating kaalaman at karunungan sa salita ng Panginoon sapagkat sa patuloy nating pagtalakay ay unti-unti nating inuunawa yung kalakihan ng mga kapahayagan ng Panginoon na hindi natin kagad maunawaan sapagkat ibang manalita ang Biblia, maging ang Panginoon, na kailangan natin talagang pagbulay-bulayan ng mainam. Even sa Old Testament, yan ang sinasabi ng Biblia kay Joshua, meditate on my word day and night, that you may prosper in all the things that you going to do. So, araw-araw yon, no? Tayo kung mag-meditate, minsan isang araw lang. Pero required talaga na mag-meditate o araw-araw na sa puso at sa isip natin at patuloy na pagbulayan ang salita ng Panginoon. At hingin natin, no, sa Panginoon na bigyan ng liwanag o magliwanag ang salita ng Panginoon. Sapagkat yan naman ang pangako ng Biblia, di ba? Pag dumating ang Banal na Espiritu, sabi ng Biblia sa John chapter 14, ay He will teach you all things, nakalagay ron. Basahin ko sa inyo, tandaan natin yan ang mga salita ng Panginoon. Sabi riyan, sabi po sa John 14 verse 26, but the Helper, which is the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things. Nakita niyo? Yan ang ministry ng Holy Spirit. Tuturuan tayo na sa lahat ng bagay and bring to your remembrance all that I have said to you. So ipapaalala niya ang lahat ng mga salita at sinabi ng Panginoon. Kaya napakahalaga na mayroong nakaimbak o naka-stack na salita ng Panginoon upang yan ay ipaalala ng Banal na Espiritu sa tamang panahon kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga salita na yan. So, patuloy nating tinatalakay yung ating Christian living, di ba? So, nakailang topic na tayo patungkol doon. Ngayon ay meron tayong tatalakayin na nung panahon na bago-bago lang ako, maging matagal na rin ako sa Panginoon, hirap na hirap ako unawain, no? Yung command ni Apostol Pablo na ito na sa Galatians chapter 5 verse 16. Kasi meron sinasabi siyang espiritu diyan, pero hindi naman natin nakikita kung paano natin susundan o kung paano natin siya gagayahin. Pero yan ang command ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 5 verse 16. Sabi riyan, but I say, sa ESV version, but I say, walk by the Spirit, sa ibang translation, walk in the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other to keep you from doing the things you want to do.
But if you are led by the Spirit, kung ikaw ay pinangungunahan ng banal na Espiritu, you are not under the law. Yan. So yan po yung tatalakayin natin. No? Sa Tagalog, sabi riyan, sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon. So maganda, tingnan nyo sa iba't ibang translation hanggang tingnan nyo rin sa Tagalog para yung translation ng salita ay lalong magbigay sa inyo ng unawa. Yung walk by the Spirit or walk in the Spirit ay itinagalog sa ganitong paraan, no? Magsilakad kayo ayon. Yan, ayon sa Espiritu. Nakaayon o nakasunod sa Espiritu. At hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Sa verse 25, kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, yan nakalagay sa, if we live by the Spirit, sabi diyan, kung tayo ngay nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay magsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. So, matagal na nating sinasabi na maraming bagay na sinasabi at bago na ginagawa ng Diyos sa buhay ng isang Kristiyano. Pero kadalasan, tinitingnan natin to sa panlabas at pinapakiramdaman natin sa pakiramdam kung ano ba ang mga bagay na binabago ng Diyos. Pero ang katotohanan, hindi ganon, no? Kundi, ito ay inuunawa spiritually. Inuunawa ito sa ating kaisipan at puso kung ano yung sinasaysay ng salita ng Panginoon. And later on, mabibigyan tayo ng Panginoon ng discernment at makikita natin yung mga bagay na yun. Kasi yung katulad ng sinasabi ng Panginoon, ang buhay ng isang Kristiyano ay hindi sa pamamagitan ng nakikita. We live not by sight, sabi ni Apostol Pablo, but we live by faith. So ano yun? Nabubuhay tayo sa mga bagay na pinaniniwalaan natin. So doon nakaangkop o doon nakasunod o doon nakaayon ang buhay natin sa mga bagay na pinaniniwalaan. Isang malaking pagbabago na ginawa na ng Panginoon sa buhay ng mga Kristiyano o mga nakakilala sa Panginoon ay inalis na sila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kasi naunawaan nila na wala ang Diyos doon. No? Pagkos malinaw ang salita ng Biblia, sa lumang tipan pa lang, kapag nagsasacrifice yung mga Israelita sa mga Diyos-Diyosan, mismo ang salita ng Panginoon na nagsabi, hindi kayo nagsasacrifice o naghahain kay Yahweh, kundi sa mga demonyo kayo nagsisihain. So hindi nakikita yon. Inuunawa yon. At susundin natin, hindi yung pananaw ng tao, hindi yung gawin ng mga tao, kundi kung ano yung sinasabi ng Diyos, sapagkat yung sinasabi ng salita ng Diyos, iyon ang pawang katotohanan. So yan ay yung klase ng pamumuhay ng isang Kristiyano na sumusunod sa lahat ng mga sinasabi at mga alituntunin na ibinibigay ng ating Diyos. Sa aking punang paniwala, sabi ko rito, ang buhay Kristiyano ay isang bagong buhay na kadalasan ay mahirap unawain, lalo na sa pamumuhay at paglakad ayon sa Espiritu. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay hindi natin nakikita, mas lalo na ang mga gawa nito. Ngunit, napag-uunawa lamang natin ito sa pamamagitan ng tinanggap nating Espiritu mula sa Diyos. So ito yung isang napakahalagang sangkap sa isang tao. Pag wala ito, in 1 Corinthians chapter 2, verse 12, no? Sabi rito, ngayon, now, we have received not the spirit of the world. So may espiritu ang sanlibutan. Hindi raw yan ang tinanggap ng mga Kristiyano. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God. So meron tayong tinanggap na espiritu galing sa Diyos. At ano ang purpose nito? At anong gawa nito?
that we might understand the things freely given us by God. Upang maunawaan natin ang mga bagay na malayang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. So ano yung mga bagay na yon? Nililigtas ka. Pinawawalang sala ka. Binabanal ka. Hindi nakikita lahat yan. Kundi iyan ay sinasabi ng Panginoon kapag tayo ay patuloy na nananalig at sumusunod sa mga pinagagawa ng Panginoon. Maging yung mga kapatiran sa Roma na bago-bago lang sa Panginoon. No? Sa chapter 6. Yan, sabi ni Apostol Pablo, sa 1 Corinthians chapter 6. Dahil yung pamumuhay nila, parang mabagal yung pagbabago sa pamumuhay nila. Kaya muling pinaalalahanan sila ni Apostol Pablo na yung mga dating buhay nila, sabi rito, sa verse 9, or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? So naunawaan nila yon, no? Yung mga gawa na hindi matuwid sa harapan ng Diyos. Sabi diyan, do not be deceived, o kayong padaya. Neither the sexually immoral, nor the idolaters, sumasamba sa Diyos-Diyosan, mapakiapid, adulterers, nor men who practice homosexuality. Sa ibang translation ito yung mga lalaki sa lalaki or babae sa babae na nagpa-practice ng gano'n. Nor thieves, nor greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Ngayon, ang paunawa ni Apostol Pablo sa verse 11, ganun, ang ilan sa inyo ganito. And such were some of you. No? So, yan ang dating na kalagayan. Then, lahat naman tayo, yan ang dating nating kalagayan. May kanya-kanya tayong iba't ibang kasalanan na sinasabi ni Apostol Pablo. Pero sabi ni Apostol Pablo, but you were washed. Kailan ka nahugasan? The first time na tinanggap mo at nanampalataya ka sa Panginoon sa Kristo nang marinig mo yung mabuting balita. Yan na yun. Ipinapaunawa. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ito nararamdaman, hindi ito nadarama, hindi mo nakikita na may mga pagbabago. Kundi inuunawa yun. At yun ay nag-start when you believe. Naroon yung power, di ba? Sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believe will not perish. Biro mo, ang bilis kagad nun. When you believe, you will not perish, but have everlasting life. Hindi nyo ba pinagbulay-bulayan yun? Bakit ganun kabilis yung judgment ng salita ng Panginoon doon? Kasi nga, once na nag-believe ka, merong spiritual nangyayari na ginagawa ang Diyos sa isang tao. Okay? Para maunawaan natin, balik tayo sa ating teksto, para maunawaan natin yung paglakad sa Espiritu, walk in the Spirit, paglakad ayon sa Espiritu. Of course, i-contrast natin yan doon sa dating lakad, di ba? Yan yung sinasabi natin sa Kasi, isang way na maintindihan natin ang mga bagay patungkol sa Panginoon, ang way ng Bible, kino-contrast. At hindi ko nagkakamali, dalawa lang lagi ang contrast noon. Di ba? It is dark and white, darkness and light, di ba? Liwanag sa dilim, good and evil, di ba? Jesus Christ and Belial, the kingdom of God and the kingdom of the devil. So yun ang contrast, no? So dito, meron ditong pinagkontrasan yung mga taong nasa espiritu at yung mga taong nasa laman. Yan ang contrast. So, yung mga taong nasa laman, nakalagay dyan sa Romans chapter 8 verse 5, people who are in the flesh
pag binasa mo yung Romans chapter 8 verse lahat ng mga tao na namumuhay ayon sa laman, patungo sila sa kamatayan. Malinaw na sinabi ni Apostol Pablo yan, no? Ibig sabihin lang, nakapokus yung kanilang buong paniniwala at buong buhay sa mga bagay na pisikal, bagay na pang nararamdaman lang nila, yung five senses, nakikita, naaamoy, nalalasahan, naririnig, yan ang totoo sa kanila. Beyond that, na sinasabi natin mga spiritual things na galing sa Diyos, hindi na nila pinaniniwalaan yun, no? Kaya nga, readily na ini-exclude na nila ang Diyos. Binubura na nila na wala naman talagang Diyos dahil sa simple reason na hindi naman nila nakikita. Oh. So ano yung nakalagay dyan sa Romans chapter 8? Mga taong namumuhay sa laman. Romans 8 verse 5 nakalagay dyan, for they that are after the flesh, sa ESV nakalagay, for those who live according to the flesh, set their mind, o nakapokus ang kanilang isipan on the things of the flesh, sa mga bagay patungkol sa laman. So yan ang isang description ng Bible. Sa King James Version nakalagay, for they that are after the flesh do minds of the things of the flesh. Yung salitang do minds, ibig sabihin, yun ang lagi nilang iniisip, mga bagay na patungkol sa laman lang. Or mga bagay na ini-entertain nila sa kanilang isipan, things na sensible sa kanilang pakiramdam, sa kanilang nasa, sa kanilang gusto. Kaya sabi ko dito, people whose minds are on the things of the flesh, they focus on what delight their sensation. So nakapokus sila doon sa mga nakapagbibigay lugod sa kanilang pakiramdam, sa kanilang appetite, sa kanilang longings, mga nasa. Ang flesh, sa original word, ang word niya ay sarx, ang Greek word, sarx. So ang literal meaning niya ay body, yung katawan, hindi lang yung laman, kundi yung buong katauhan natin, yung katawan, body, or kung ano yung panlabas, no? Kasi kinokontrast siya sa spirit o sa soul and body. Di ba? Sinasabi ng Panginoon sa Kristo, body, soul, and spirit. So yung soul and spirit, hindi yan physical, no? Kaya pag sinabing external, mga bagay na panlabas na nakikita natin, so yan ang sinasabi patungkol sa flesh, no? Katawan. What is external, mga panlabas. Consider din dyan yung human nature, yung kalikasan ng ating laman. Kasama na dyan yung kanyang frailties. Ano yung frailties? Mga kahinaan. Mga longing, mga nasa. Kasama doon. Yung frailties o kahinaan, kasama dyan yung physical or moral. Physically or morally, and passion. Ano yung passion? Mga hilig, mga nasa. Yan ang tumutukoy sa pag sinabing laman, no? Kaya nga pag narinig niyo yung salitang lust of the flesh, yung lust, pita, sabi sa English, sa Tagalog, pita. Pero ano yun ay nasa ng laman. Lust of the flesh, nasa ng laman. Ang Greek word niya ay epitumeia. It is a longing, no? Ang description niya ay longing, nasa. Pero ang sabi ng Bible na pinagkunan ko, ito ay longing, especially what is forbidden. Mga nasa na ipinagbabawal. So, pag nasa ka, na wala na sa ayusan, wala na sa katuwiran, lalo na
lumalabag na sa mga ipinag-uutos ng Panginoon. Iyan yung sinasabi ng lust of the flesh, no? Epitomia. Kaya ang English niya ay concupiscence or desire or lust. Yan ang mga meaning nila. Okay. So, who are in the flesh? Sa Romans chapter 8, verse 7, nakalagay dyan, for the mind that is set on the flesh, ang kaisipan daw na nakapokus sa laman, nilinaw na ni Apostol Pablo, ito ay laging kaaway ng Diyos. It is hostile to God. Kita niyo? Pag ang tao namumuhay sa hilig lang ng laman niya, lalo na ang hilig ng kanyang o nasa ng kanyang laman ay wala na sa ayos o lumalabag na sa mga pinag-uutos ng Diyos, diba isa sa mga nasa ng tao yung walang patumanggang kalayawan o kasiyahan. Ang tawag doon ay revelry. No? Kahit na sa pag-iinuman, magkaduwak-duwak na dyan, basta masaya lang siya. So wala na, out of control na, wala na siyang control sa sarili niya. So kasama yon, no? Sa mga lust of the flesh, revelry, yung walang hanggang kalayawan o kaligayahan. Hindi nila yon hinahadlangan. Basta todo-todo kahit na anong mangyari. So lahat yan ay malinaw sinasabi ng Bible, it is always against God, no? Hostile to God. At sinabi rin ng Biblia na kadalasan ang hilig o kalayawan ng laman na mga taong namumuhay doon sa kalayawan ng laman, kailanman hindi sila magpapasakop sa kautusan ng Diyos. For it does not submit to God's law. No? Kaya nga ang pinakapinuno nila dyan, ang pinaka-Diyos nila dyan, si Satan binansagan si Satan at yung kanya magiging future na anak na Antichrist ay lawless, son of the lawless. Ano yung lawless? Hindi ko konti lang yung batas, no? Kundi wala siyang batas. Yan ang tao, nawawawaan ninyo na walang batas-batas sa kanya. Bakit? Kasi siya ang batas sa sarili niya. Oo. Siya ang batas sa sarili niya. Yan. So, hindi nagpapasakop yan. For the mind that is set on the flesh is hostile to God, or it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Totoo, dahil hindi talagang papasakop yan. Ang one of prime example natin dyan ay yung mga taong nabuhay pre-flood. Bago dumating yung flood. Ang sabi ng Biblia doon, tinungkot ang Diyos na likhain ang mga tao o sapagkat ang mga tao ay bakaman. Sabi riyan. No? At nakalagay, all the inclination. Ano yung inclination? Lahat ng kanilang yung takbuhin ng kanilang isipan ay pawang kasalanan na, pawang kasamaan na. Kaya hinatulan na sila ng Diyos. Binigyan sila ng almost 120 years, no? Binigyan na sila ng expiration. At the same time, iyon na rin yung kanilang yun na rin ang pagpapasensya ng Diyos sa panahon na yun. Napakahaba, kulang pa buhay natin sa pagpapasensya ng Panginoon sa panahon na yun, sapagkat ang buhay ng mga tao roon umaabot ng 900 years. Almost 10% ng buhay nila yung pagpapasensya ng Diyos. So, the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot be. All their works, lahat ng kanilang gawa at mga activities ay laging laban sa Diyos, are against God, against God's law, against
Ito yung para maunawaan ninyo yung tao na namumuhay sa laman. Lahat ng kanilang aktibidades, lahat ng kanilang magawa, lagi iyon laban sa Diyos. Laban sa kautusan ng Diyos, laban sa moralidad, sa pag-unawa ng mabuti o masama. Ha? That is why they are called lawless. Sila ay tinatawag na mga lawless. Tulad nung mga early years, no, may mga grupo ng mga tao na talagang mahilig sila magbandal, yung mga manira. At alam niyo ba yung kanilang, sa Amerika ito isa sa mga symbol na isinusulat nila ay A. A. Alam niyo ba yun? Ginagano nila yung A. A. So, ano meaning nun? Ha? Anarchy. Anarchy. Sinisimbolize nila yun. Sila mismo nagko-confess ng kanilang pagkatao. Against what is good, what is right, and what is in order. So, mapupuna mo lagi yan, no? Kung ano yung tama, ayaw yung sumunod. Kung ano yung mabuti, ayaw niyan. Kung ano yung nasa kaayusan, ayaw nila yon. Ha? Sapagkat iniibig nila ang magulo. Kaya pag may kaibigan ang gulo-gulo mo, ayaw man ang maayos. Lumistansya ka na ron dahil magkaiba kayo ng nature. Ha? Against the truth, ayaw nila ng katotohanan. Nakita niyo, no? Hanggang ngayon sa Amerika, sa kanilang Kongreso, Senado, pinag-aawayan pa rin nila, o pinagtatalunan pa rin nila, dinidefine nila na mas malalim. Yung very basic, kahit na yung bata, alam yung definition ng babae at lalaki. Alam niyo ba na kasiraan, sinasabi ko na ito, mga parang kasiraan na ng ulo talaga. Yung mga taong talagang ayaw sa katotohanan, pilit binabago yung katotohanan. Pag lumabas ka sa katotohanan, huwag mo isipin na matatahimik ka. Lagi ka may problema. So yung tao, nagtutrans siya, lalaki siya, nagtutrans siya. Ngayon may problema siya. So may problema siya physically. Papagamot siya, punta siya sa babae, sa gynecology. Ayaw siya tanggapin. Sabi ng gynecologist, babae lang ang ginagamot ko. O, kita nyo? Ang laking problema niya. Tinamanda niya. O, sila ulo rin yung mga batas. Parang na sampanatan ng kaso yung kasi na yon. Pag hindi mo nakita ng tama yon, titingnan nila yon na parang human rights, violation. Yan ang mahirap. Yung tao na nasa right niya at umalis siya sa talagang tunay na right niya at humahanap siya ng right doon sa hindi naman niya right. Paano ba tulad yun? Right ko to. Magpapagamot ako. Ngayon sabi ng doktor, babae ka ba? Naging babae ako. Pakita nyo? So, yan na sinasabi natin mga sample, Those people who live in the flesh. So, yan na yung mga sample dyan sa Galatians chapter 5, verse 19. At hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, mga pagtataniman, pagtatalo-talo, mga panilibugo, pagkakaalitan, pagkakampi-kampi, pagkabahabahagi, mga hiduang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito at tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinapaunang ipaalala sa inyo, tulad na aking pagpapaalala ng una sa inyo na ang mga nagsisagawa ng gayon, mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. So patuloy na pinagdidiinan ni Apostol Pablo sa mga early believers na talagang hindi sila makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ngayon, ito naman. So naipakita na natin yung mga taong who are in the flesh, no? Kaya sabi ni Apostol Pablo diyan,
para maunawaan natin, kasi inaano niya eh, binibigyan niya ng distinction. Sa Romans chapter 8 verse 9. So matapos niyang ipaliwanag yung mga tao na nabubuhay sa laman, ngayon binalingan niya yung mga mananampalataya. Sabi ni Apostol Pablo, but you, however, are not in the flesh. Kaya isipin ninyo, no? Unawain ninyo siya, sabi ni Apostol Pablo, huwag kayong magpipilosopo. Apostol Pablo, nasa laman pa naman ako hanggang yan. Di ba? Kundi unawain ninyo, iba yung sinasabi niya. Iyon ay klase ng pamumuhay, hindi yung pananahan natin dito sa laman, kundi yun ay klase ng pamumuhay na sinasabi ni Apostol Pablo na namumuhay sila ayon sa laman. Kaya sabi niya, but you, however, are not in the flesh, but in the Spirit. Yan ang unawain natin. Kung kailan tayo na nasa Espiritu. Una, sabi niya rito, sabi niya, if so, be that the Spirit of God dwells in you. Kung ang Espiritu ng Diyos ay nananahan, intindihin natin yan, nananahan sa inyo. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is not of his. Kung ang sino man, wala sa kanya ang Espiritu ni Kristo, ito yung sinasabi ko sa inyo na mahirap natin unawain kasi paano, Lord, nasa ba Espiritu? Nandiyan ba sa kanto? Nandiyan ba sa tabi? Yan. Kasi pag hindi natin naunawaan yan, iisipin natin na hindi tayo Kristiyano at iisipin natin na wala tayo sa Espiritu. So number 1, ang sabi ni Apostol Pablo, kayo ay wala sa laman, kayo ay nasa Espiritu. Ang qualification, kung ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa kanila. Ngayon ang question, how and when the Spirit of God dwell in us? Yan ngayon ang malaking katanungan. Sinabi ni Apostol Pablo, kung ang Espiritu ng Diyos nananahan sa inyo, ang susunod na tanong natin, paano at kailan ang Espiritu ng Diyos nananahan sa atin? Ang sagot, when we believe. Yan siya sabi ko. Nung ikaw ay tunay na nanalig, ang sabi ng Biblia, we receive His Spirit when we believe. Ito yung pinapaunawa ng Panginoon doon sa John chapter 7 verse 38. Sabi ng Panginoon doon sa Great Feast, on the last day of the Great Feast, ang sino mang nauuhaw ay lumapit sa akin, sabi ng Panginoon, ang sino mang sumasampalataya gaya ng sinasabi ng kasulatan mula sa kanyang kaibuturan o belly ay dadaloy ang ilog ng tubig na buhay. Ngayon, ipinaliwanag ni Apostol Pablo yun. Ay Apostol Juan. Sabi ni Apostol Juan sa verse 39, ngunit, sinasabi niya ni Jesus ito, na silang sumasampalataya sa Kanya ay tatanggap ng Espiritu. But this spake he, Jesus, sinasabi ito ni Jesus ay tungkol sa Espiritu na sino bang sumasampalataya ay tatanggap sa Kanya. But this spake he of the Spirit, which they, yung mga sasampalataya, which they that believe on Him should receive. So nakita nyo? Kaya ilagay nyo na sa isip nyo, kapag kayo tunay na nanalig, kayo ay tumanggap. Kasi yan ang sabi ng Bible eh. Huwag nyo nang pagmatigasan na, hindi ko naman naramdaman. May pinag-pray ako ni Pastor, hindi ko naman naramdaman. Hindi sa prayer ni Pastor nakukuha yun. Ang sabi ng Bible, when you believe. Yan ang lagi nating pinapaunawa. Kapag ikaw ay tunay na sumampalataya, ay tatanggap ka. Dahil yan ang malinaw na sinasabi ng Biblia.
Ang sagot pa, pangalawa dun sa question, how and when the Spirit of God dwell in us. Number 2, answer, when we believe, tandaan niyo to when we believe, we accept His Word and keep it. Ito ngayon ang medyo understandable. Hindi natin nakikita yung Espiritu na tinatanggap natin. Pero ang malinaw na tinatanggap natin ay yung sinasabi at salita ng Panginoon. Yan. Sa John chapter 5 verse 38, pansinin nyo John chapter 5 verse 38. Yung usapan dito sa John chapter 5 verse 38, kasama na rito yung mga rulers. Basahin ko Sabi ng Panginoon, lahat ito ay salita ng Panginoon. I can do nothing on my own, as I hear, I judge, and my judgment is just, because I seek not my own will, but the will of Him who sent me. If I alone bear witness about myself, my testimony is not true. There is another who bears witness about me, and I know that his testimony that he bears about me is true. You sent to John, and he has borne witness to the truth. Not that the testimony that I receive is from man, but I say these things so that you may be saved. He is a burning and shining lamp, and you were willing to rejoice for a while in his light. But the testimony that I have is greater than of John. For the works that the Father has given me to accomplish, the very works that I'm doing bear witness about me that the Father has sent me. And the Father who sent me has himself borne witness about me. His voice you never heard, and his form you never seen. Ayan na, sa verse 38. Sabi ng Panginoon sa mga kausap niya, and you do not have His word abiding in you. At ang mga salita niya ay hindi na nanahan sa inyo. Sa madaling sabi, ang mga salita niya wala sa puso niyo. Alam niyo, malaking unawain niyo. Malaking factor yan. Kung bakit ini-insist ko lagi sa inyo na talagang ilagay niyo o unawain niyo, kabisahin niyo ang salita ng Diyos sa puso niyo. Ito yung pinupunan ng Panginoon. Ang haba na ng usapan natin. Pero alam ko wala yung salita ng Diyos sa puso ninyo. Hindi na nanatili yung salita. Particularly yung mga kautusan na binigay kay Moises. Sapagkat hindi nyo pinaniniwalaan ang kanyang sinugo. Unawaan niyo ba yung nun? Yung relations na sinasabi ng Panginoon na yung salita na nanahan sa puso ng tao at yung paniniwala kay Kristo. Kapag wala kang anumang salita na pinaniwalaan sa puso mo galing sa Diyos, pag humarap sa iyo si Yesu Kristo, hindi kayo magkakaintindihan ni Yesu Kristo. Ewan, yan po si Pilato. Sabi ni Jesus Christ, ang mga taong nasa katotohanan ay makikinig sa aking tinig. Ano sabi ni Pilato? Ano totoo? Ganun lang yun. What is true? Kasi hindi niya kilala yung Makikilala mo si Jesus Christ pag meron kang pinaniwalaan na salita galing sa Diyos, even a small. Halimbawa si Bartimeus. Kahit bulag si Bartimeus, alam niya naramdaman niya na dumadaan si Jesus dahil maraming taong sumasabay sa kanya. Sigaw siya. Ano yung pinaniniwalaan ni Bartimeus? Jesus, Son of David, have mercy on me. Tama ba yun? Alam ni Jesus Christ yun. Kaya niya sinagot yun kasi naniniwala siya na may darating na anak ni David. Kay Zacchaeus. Siya lang ang napunan ng Panginoon. Siya lang nag-iisa sa dami ng tao na dinaanan ng Panginoon, umakyat sa
si Kumoro, dahil mababa si Sakeo, para makita, siya ang pinansin ng Panginoon. Hindi lang mababa siya. O, sabi ng mga tao, tinan mo to, alam nila yung mga tax collector, mga sinners, tinan mo to. Kung talagang banal to, bakit sa mga sinners pumupunta? O. Ngayon, narinig ni Sakeo yung usapan, o anong meron sa puso ni Sakeo na matagal nang sinasabi ng Diyos, magbalik kayo sa kautusan, magbalik kayo sa kautusan, repent, sabi ng Panginoon, at sundin niyo ulit yung mga ibinigay sa inyo, yung sinasabi ng Panginoon sa Ezekiel, upang kayo mabuhay, sapagkat ang gumagawa at sumusunod sa mga ibinigay kong kautusan sa inyo ay mabubuhay sa pamamagitan ng mga kautusan ito. Oh. At kapag bumalik ka doon, ano ang unawa ng Panginoon doon sa iyo? Nakikilala mo na siya. Intindihan niyo? Pag bumalik ka sa salita niya at nag-umpisa ka ng sumunod, naintindihan na ng Diyos na kumikilala ka na sa Kanya. Nasabi niya sa kayo, kung may nadaya ako, ano man, ibabalik ko ng 4 na ibayo. Nasa batas nila yun. Ibabalik ko ng 4 na ibayo. Kaya kilala siya ng Panginoon. Kasi nagbabalik na siya. Kaya sinabi ko dito, there is always a point where you and Jesus understand each other. It is the Word of God that you believe in. Yun lang. Kaya kung babalikan mo yung usapan ng Panginoon sa John chapter 8, kung kayo ay mga anak ni Abraham, ibigin niyo ako sapagkat ako'y galing ako sa Ama. At susundan niyo rin yung ginawa ni Abraham. Natuwa siya nung makita ako. Lalong nagalit yung mga tao. Wala ka pang 50 anyos. Nakita mo na si Abraham. Nakita niyo? Nakita niyo, magka-opposite yung kanilang espiritu. Hindi nila maunawaan si Jesus Christ. Kasi nga walang bagay na nasa kanila na tinanggap nila mula sa Diyos. Kaya anumang bagay na sabihin ng Panginoon, hindi nila tatanggapin. Ito yung sinabi ng Panginoon sa kanila sa chapter 5, sa dulo. Verse 46. Kung pinaniniwalaan niyo si Moises, paniniwalaan niyo ako sapagkat nagsulat si Moises tungkol sa akin. Yan, verse 46. Pero kung hindi niyo pinaniniwalaan ng kanyang mga sinulat, paano mo paniniwalaan ng mga sinasabi ko? Ibig sabihin, hindi mo talaga maintindihan ako. Ang ginagamit lang ni Jesus Christ na reference yung Old Testament. So, yan ang sinasabi natin, no? Napakahalaga at iyon yung tinatanggap natin. Sa verse, ayan, yung sinabi ko na nga, verse 5, verse 46, for if you believe Moses, you would believe in me, for he wrote about me. But if you do not believe his writing, how will you believe my words? In contrast yan sa sinabi ng Panginoon sa John 14:23. Sabi ng Panginoon sa kanyang mga kausap, if anyone loves me, kita nyo ito yung mga believers. If anyone loves me, he will keep my word. Ang sino mang umibig sa akin ay iingatan niya ang aking mga salita. Yung salitang iingatan, maraming ibig sabihin yun. Iingatan, sa puso at susundin. And my Father will love him, and and we will come to him and make our home with him. Papansinin niyo yung salita na yan, Both the Father and the Son ay mananahan sa puso ng isang believers. Iyan ay promise. Kung maintindihan nyo kahalagahan yan, lalo na pag naintindihan nyo, doon sa covenant na ginawa ng Panginoon, sa communion,
Iyan ay permanente for forever. Kaya nasabi ni Apostol Pablo, wala na makapaghihiwalay sa atin at sa Panginoon. Kahit na kamatayan, hindi tayo pwedeng paghiwalayin. Kasi naka-covenant na yan. Yan yung promise na sinabi ng Panginoon sa Kristo. John 14, sa 24. Whoever does not love me does not keep my words. And the words that you hear is not mine, but the Father who sent me. Kaya nga sa Old Testament, kay Haring David pa lang, gawa na ni David ito eh. Praktisado na ni Haring David. Kasi alam niya na yung kahalagahan ng salita ng Panginoon. Anong sinabi ni Haring David? Ang mga salita mo ay tinago ko sa aking puso upang ako ay hindi magkasala laban sa iyo. Yan lang ang tanging solusyon sa problema natin ngayon, sa gulo natin sa gobyerno. Wala silang kautusan sa kanilang puso, kaya nilang gumawa ng lahat ng klase ng pagnanakaw. Pero kung mayroong salita na iningatan sila sa kanilang puso, at yun ay pinaniniwalaan nila na salita ng Diyos, hindi nila gagawin yun. Ay kaso wala. So malaya sila. So saan sila? Sila yung mga tao na mumuhay sa laman. Lahat ng gusto ng hilig ng kanilang kalayawan, susundin lang nila at pag-aapawin pa nila. So sino yan? Mga taong nasa espiritu, yung mga taong sumampalataya, sa madaling sabi, sila ay tumanggap ng salita ng Panginoon. At malinaw naman, lagi sinasabi sa inyo, John 6:63, ang laman ay walang magagawa, di ba? Ngunit ang aking salita, sabi ng Panginoon, ito ay espiritu at buhay. Flesh counts for nothing, but my word is spirit and truth. Mamaya, papaliwanag ko lalo sa inyo dahil hindi natin naunawaan about the spirit na sinasabi ng Biblia. Okay, number 2, sino yung mga taong nasa espiritu? Siyempre, automatically, these are the people who are in Christ. Sila yung mga taong na kay Kristo. Sila yung mga born again, sila yung mga believers, sila yung mga tunay na mga Christians. Romans 8, chapter 8, verse 1. Ngayon nga ay wala na sa anumang kahatulan ang sino mga naka Yesu Kristo, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na naka Jesus ay pinalaya na ako sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan dahil sa kahinaan ng laman ay sinugo ng Diyos ang kanyang sariling anak, nag-anyong lamang salarin at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan kay Kristo upang ang kahilingan ng kautusan, yung law, masatisfy. Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, kanino? Sa mga hindi nagsisilakad o namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. So ito yung isang process kung paano tayo nag-justify o napapawalang sala. Dahil hindi pwedeng palampasin ng Diyos na ang kaluluwang nagkasala, hindi pwedeng palampasin na hindi siya tulan ng kamatayan. Yan talaga ang problema natin. Kapag tayo natulan ng kamatayan, wala na tayong kaligtasan. And yet may umako nun. At ang umako nun, kaya niyang bumangon mula sa mga patay sapagkat siya ay makapangyarihan sa lahat. Pangalawa, siya ay walang kasalanan. Kaya sabi ng Bible, death, yung kamatayan o kapangyarihan ng kamatayan, walang panghahawakan sa kanya. Ang pinanghahawakan kasi ng kasalanan ay ng kamatayan ay yung taong may kasalanan. Kaya yan ang lagi natin pasalamat sa Panginoon. Kung wala ang Panginoon, wala tayong kaligtasan. You cannot even save yourself. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, di ba ang bait ko? Pwede naman ako, Lord, makapasok sa langit kahit nandiyan lang ako sa pintuan ng langit, pwede na. Pwede ba yun? Hindi pwede yun. Ha? Lahat ng papasok sa karya ng langit must be washed away, justified. Completely. At ang tanging
makapaghuhugas at makapag-justify o mapapagwalang sala, ayan, sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon sa Kristo. So sila yung mga taong na kay Kristo. Sino pa? Sila yung mga taong nilinis ng dugo ng Panginoon sa Kristo. So understandable naman yan. Sa Hebreo chapter 9 verse 14, sabi rito, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili ng walang dungis sa Diyos, ay maglilinis ng inyong budhi. So nakita nyo? Maitim lahat ng budhi natin, maitim. Hindi pwede sabunin yun. Kahit anong gawing linis dyan, kahit anong gawing New Year's resolution yan, madumi pa rin yan. At maitim yan. Ang tangi lang makapaglilinis dyan ay ang dugo ni Kristo na ginamit ng banal na Espiritu para linisin ang ating budhi. Yan ang nakalagay sa Bible. So, magitan ng kanyang sarili na walang dungis sa Diyos ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang makapaglingkod kayo sa Diyos na buhay. So, ito yung lagi ko sinasabi na walang tao na makapaglilingkod sa Diyos na hindi na born again. Kasi hindi siya malinis. Even ang kanyang, yung sinasabi ko na lagi sa inyo, na ang kasalanan natin ay nagmamarka. Doon sa panahon ni Elijah, sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala, Elijah, nagreserba ako ng 7,000 na hindi pa lumuluhod. Kita niyo, alam ng Panginoon na kung kaninong tuhod ang hindi lumuluhod. Na hindi lumuluhod kay Baal at hindi humahalik sa kanilang. Maliit pa tayo, marami na tayo activity sa mga magulang natin. Halik ka dyan, anak. Pinahalik pa yung kanyang mga anak dun sa ribulto. Kala natin, simple lang yun. Pero lahat yun ay marumi sa harapan ng Diyos. Gaano pa yung mga gumagawa talaga ng kalapastangan ng pagpatay? Nasahin ko sa inyo. Isaiah chapter 1. Tandaan niyo yung mga verse. Isaiah chapter 1. Ito yung mga Israel ito, lumalapit sila sa pagsamba sa Diyos. Nag-o-offering sila. Ang sabi niyan? Sabi rito, when you come to appear before me, sa verse 12, who has required of you this trampling of court, yung paglalapastangan nila sa templo ng Panginoon. Bring no more vain offering, sabi ng Panginoon. Huwag na kayo magdala ng mga walang kabuluhang mga hain. Incense is an abomination to me. At yung mga insenso ninyo, kahit na anong dami dyan, no? Karumal-dumal sa harapan ko yan. New moon and Sabbath and the calling of convocation. I cannot endure iniquity and solemn assembly. Required ng Panginoon itong solemn assembly sa kanila. Sa mga feast, naghahain sila, pero kinayayamutan na ng Panginoon. Yung ginagawa nilang yun, huwag na kayo maghain ng mga offerings na yan. Sabi ng Panginoon, your new moons and your appointed feasts, my soul hates. Nakita nyo? Kinamumuhian ang aking kaluluwa. They have become a burden to me. I am weary of bearing them. Tingnan nyo sa verse 15. When you spread out your hands, I will hide my eyes from you. Even though you make many prayers, I will not listen. Bakit? Your hands is full of blood. Pakita nyo. Ayun. Kahit na spread mo ang Panginoon, patignan mo ako. Ang dami kong offering ngayon. Tanggapin mo. Nag-ayuno ako, Panginoon. Fasting. Pero hindi nakikita lahat. Kinamumuhian ng Panginoon lahat na yun. Dahil bakit? Kasi nga kamay mo. Tigmak ng dugo. Ayan. Your hands are full of blood. Wash yourself, sabi ng Panginoon. Make yourselves clean. Alam niyo ba yung washing sa Old Testament?
I-require ng Panginoon, wash yourselves, make yourself clean, remove evil from your deeds. Tanongin ko kayo, paano mahugasan nyo? Wash yourselves. Mag-repent. Number 1, mag-repent sila sa kanilang gawa. And number 2, sacrifice. Kasi yun ang temporarily na makapagtatabon. Yun. Kasi required ng Diyos yun sa Old Testament. Pero, mag-repent. Pagsisihan nyo. So ito yung mga tao na nililinis ng dugo. So sinasabi lang natin ito kasi magbibigay ito ng background mamaya kung bakit tayo ay nasa Espiritu. No? Yung sinasabi ng Apostol Pablo, kayo ay wala na sa laman, ngunit kayo ay nasa Espiritu. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo. Ha? So, pangako ng Panginoon sa lumang tipan sa Ezekiel, lagi natin binabasa, na pagdating ng panahon, sa pagdating ng Panginoon sa Kristo, ito yung pangako ng Panginoon, no? Dahil sa gagawin ng Panginoong sa Kristo, ito na rin yung paraan ng Diyos sa paglilinis sa atin. Tandaan niyo, Ezekiel 36:25-27. Sabi ng Panginoon, ito yung bagong tipan ko sa bayan ng Israel, kasama na tayo roon. Sabi niya, wiwisikan ko kayo ng malinis na tubig, sabi ng Panginoon dyan. At kayo'y magiging malinis sa buo ninyong karumihan. At sa lahat ng inyong mga Diyos-Diyosan ay lilinisin ko kayo. Ha? Pagkatapos, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan, kasi ninyo, lalagyan ko sa loob ninyo ng bagong diwa. Ang Tagalog, bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong diwa. Pero sa English, palagay yan, I will give you a new spirit. Spirit yun. I will give you a new spirit. No? Sa Tagalog ay diwa. At aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Sa verse 27, at aking ilalagay sa inyo ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking palatuntunan at inyong iingatan ang aking kahatulan at isasagawa. So dalawa yan Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bibigyan ko kayo ng bagong espiritu. Pero may sinabi ang Panginoon ng pangalawang espiritu sa verse 27, at ilalagay ko ang akin, may spirit, sabi ng Panginoon. Binigyan tayo ng espiritu, pero lalagyan pa siya ng aking espiritu sa loob ninyo. At iyon ang magkokos, sabi ng Biblia. And I will cause you. Ako ang magkokos. Ano ba yung cause? Ako magtutulak sa iyo upang sundin mo ang aking mga alituntunin. Kaya sa Tagalog, ang nakalagay, palalakarin ko kayo. Ibig sabihin siya magtutulak para kayo ay makalakad, makasunod. Oo. Kasi nga yung Espiritu ng Diyos, yun ang magbibigay sa'yo ng power para magawa mo yung Bakit? Kasi hindi natin magawa. Alipin tayo ng ibang Espiritu. Kung naalala niyo sinasabi ng Bible, everyone who sin is a slave to sin. So yan nandiyan ang kapangyarihan ng Diyos. Okay? So, matapos mangyari yon, ito na yung sinasabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 7, verse 6. Yung sinasabi ko kanina, na ngayon ay makapagsisilbi na kayo sa Panginoon. Romans chapter 7, verse 6. Yan. Di ba? Naunawaan nyo na yung Romans chapter 8, ang sino man na kay Kristo ay wala na sa katulan. Inalis na tayo sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan sa pamamagitan ng batas ng Espiritu na nagbibigay buhay na kay Jesucristo. Kung tayo ay tumanggap kay Jesucristo. Ngayon, ano sabi ni Apostol Pablo? But now,
Ngunit ngayon, we are released from the law. Tayo ay wala na sa pagkakasakop ng batas ng kautusan para tayo panagutin sa kasalanan. Diba? Inalis na tayo roon. But now we are released from the law, having died to that which held us captive. Oh. Yung dating umaalipin sa atin, sa malalim na pananaw, tayo ay naka-covenant doon, parang kasal. Alam niyo naman, pag namatay yung partner sa kasal, hindi na siya sakop ng batas ng kasal. Marirelease na siya. Naintindihan niyo? Yan ang paliwanag ng Bible. Namatay na tayo sa kasalanan. Dahil kasal tayo sa kasalanan, dahil sa batas. Ngayon, nung tayo ay nakipag-isa kay Kristo, si Kristo ay namatay sa kasalanan, kasama tayong namatay sa kasalanan. Ang sino mang namatay, hindi na siya sakop ng batas. Naintindihan niyo? Kaya sabi diyan, release na kayo. Then, doon sa mga dating umalipin sa inyo. Upang, sabi diyan, na kayo'y makapaglingkod so that we can serve in a new way. Nakalagay diyan, in a new way of the Spirit and not in the old ways of the written code. Sa King James, tingnan natin sa King James. Nakalagay sa King James, nakalagay, that we should serve in newness of spirit. Sa bagong espiritu. Sa pagbabago ng inyong espiritu. Sabi natin kanina, hindi ka makapaglilingkod sa Diyos hanggat di ka binabago. Sira ulo ka pa rin, paano ka maglilingkod sa Diyos? Nanya ka sa church, kunyari, banal na banal ka, pero nandudukot ka ng tithes and offering. Hindi pwede yun. Kailangan baguhin ka talaga, baguhin ka sa kaloob-looban mo. Hugasan at linisin. At hindi mangyayari yung pagbabago na yun hanggang di ka nagre-repent. Yan ang hindi natin naintindihan. Dahil ang promise ng Panginoon, naalala niyo ba yung promise ng Panginoon sa communion? Ito ay aking katawan, ang tinapay nito, ibinibigay ko sa inyo. Ito ang dugo ko sa bagong tipan. Ibibigay ko sa inyo. Promise yun, ibibigay ko sa inyo. Kung hindi ka magre-repent kay Jesus Christ, paano niya ibibigay sa iyo? Hindi sa ganun, hindi niya i-grant. Hindi niya ibibigay. Kasi ang pagparito ng Panginoon, una agad sigaw niya, repent. Para masakop ka sa programa ng Panginoon, magsisi ka. At maaabot mo ang karya ng Diyos, di ba? Repent and the kingdom of God is at hand. At ibibigay niya yung grace sa iyo. And you'll never repent. So hindi mo matatanggap yung pinapangako ng Panginoon. So living and serving in the newness of the Spirit. You have a new spirit. Sabi yan, dapat ngayon tayo ay nangaligtas sa kautusan, yamang tayo nangamatay doon sa mga nagtatali sa atin, ano pat nagsisipaglingkod na tayo sa panibagong espiritu at hindi na sa karatihang ng sulat. Ibig sabihin, yung dating sulat, yung oldness of the letter. Madalian na lang natin, Naalala nyo yung batas na binigay ni Moises, ng Diyos kay Moises? Nung pagpunta niya sa Israel, ay nakita niya yung mga pagsamba ng mga Israelita. Sa galit niya, binasag niya, di ba? Sa harap ng Israel. Ngayon, pinagawa uli si Moises ng bato. At sinulat ng Panginoon doon sa bato na yon ang salita niya, at yun ang dinala niya uli sa mga bayan ng Israel. So, anong ibig sabihin nun? Sabi ko dito, meaning the law written of God in the hearts of men, ang tunay na batas na ginawa ng Diyos ay inilista niya, isinulat niya, tunay sa puso ng tao.
Pero dahil sa pagkakasala ng tao, yun ay natabunan. Nasira na yon. Yun ang ibig sabihin, yun nawasak. Na ipinakita ni Moises na natabunan. Ha? At pinagawa uli ng Panginoon si Moises at isinulat yon at ginawa na nilang kautusan. Sabi ko, and erased due to the sin of man was written literally for men to see and follow, to be able to live righteously before God. Since wala ka ng law, wala ka ng law dito, and yet gusto ka ng Diyos iligtas pa, yung law, inilabas ng Diyos, inilagay sa mukha mo, at sinasabihan, sundin mo yan. Ayan Obligado ang Israel dahil ikinovenant sila doon. So susundin nila yung batas na yon. Yun ang sinasabi ni Moises, works of the law. Pinapasunod kayo sa batas. Ang gawa ng batas ay pasunurin ka lang. Pero failure pa rin lahat ng tao sa pagsunod sa batas. Kahit na nakalista na dyan, bawal tumawid. Tatawid pa rin yung tao. Naintindihan niyo? Ang tumawid dito, mamamatay. Kahit na mamatay siya, tatawid pa rin niya. Ganyan katigas ang laman. Kasi nga, deceive siya. Hindi niya talaga alam ang ginagawa niya. Okay? Ngayon, yamang si Jesus ay napako na at namatay sa krus, hinatulan ng Diyos ang kasalanan sa katawan ni Kristo upang lahat ng lumalapit sa Diyos ay mapatawad sa mga kasalanan at mahugasan ang kanilang mga karumihan na kasalanan at makapaglingkod ng malinis sa buhay na Diyos. Binago ang buhay nila, inalis ang matigas na puso at nilagyan ng pusong laman at nilagyan iyon ng bagong diwa o nilagyan iyon ng bagong espiritu at nilagyan din ito ng kanyang espiritu. Ayan. Ngayon, putting new spirit in us, ang paglalagay ng bagong espiritu sa atin ay paglalagay ng salita ng Diyos sa ating puso. Sapagkat, mapapansin ninyo sa Bible, yung heart at saka yung spirit, interchangeably na ginagamit yun. Unawain nyo to Sabi ng Bible, my spirit is crushed. Sa ibang translation, my heart is broken. Ayun yan? Kasi interchangeably yun ginagamit. Kasi hindi talaga natin, yun ang expression ng Bible na ginagawa para tayo sa Tagalog, ano ang refer natin niya sa Tagalog? Kalooban. Yeah? Yung binabansagan natin espiritu sa ating sarili, sa ano natin, nahahawa ang kalooban ko sa iyo. Ano ba yung kalooban? Hindi yung puso. Ano ba yung kalooban? Hindi yung espiritu mo. Di ba? Pero sa bagong tipan, makikita niyo sa bagong tipan, nilinaw ng Panginoon yan dahil ang ating pagsusundin ay walang iba kundi ang Panginoon sapagkat siya nagtuturo sa atin ng tama. No? Sa bagong tipan, makikita ninyo, yan. Kita nyo? Sabi yan. Kita nyo? Ang Panginoon? Ang binabanggit niya na yung kaluluwa niya. Kasi ang salita sa Greek word ng espiritu ay pneuma. Ang salita ng Greek word sa soul ay nepes ba yan? Hindi. Suki. So magkaiba. Pag magkaiba ang word, magkaiba yon. So ginamit ni Jesus Christ yung soul na suki. So sinabi niya, masyadong malungkot ngayon ang aking kaluluwa. Pero pwede mo rin gamitin sa salita na ang puso ko ngayon ay talagang, kasi nga interchangeably na ginagamit yun sa Bible. Pero sa pag translate natin sa Tagalog, ano yun? Bagbag ang kalooban ko.
Ang kalooban yun ng puso, yun ang kaluluwa. So nakita niyo? Pero iba yung espiritu sa kaluluwa dahil sabi ng Panginoon, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, at buong kaisipan. So, dinistinguish ng Panginoon yan to love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength. Linawin ko ha? Iba ang pagkakaunawa natin, body, soul, and spirit. Yeah? Pero yung spirit, iba ito. Ito ay tumutukoy sa laman ng puso mo at isip. Whether yan ay espiritu ng Diyos or whether yan ay espiritu ng masama, iyon ay madidistinguish mo lang o malalaman mo kapag iyon ay inilabas sa panong paraan. By speaking. Ito yung lagi ko sinasample sa inyo. Nung nagkaroon ng usapin sa taas para sa kay Haring Akab, di ba? Sabi niya yung espiritu ron, ako ang pupunta, ako ang magiging lying spirit sa mga bulaang propeta niya. Paano natin malalaman sa baba? Kung naandun na yung lying spirit galing sa taas. Dito sa mga salita ng mga prophets, sabi ng mga prophets, mahal hari, mananalo ka, yan ang sabi ng Diyos. Lahat yun, kasinungalingan yun, galing yun sa lying spirit. Hindi galing sa Diyos yun, dahil ang tunay na galing sa Diyos, yung kay Micaiah, ang sabi ni Micaiah, alam mo sasabi mo? Sabi ni Micaiah, nakita ko ang mga Israelita na parang mga tupa sa bundok na nagkalat, wala silang pinuno. Ibig sabihin, namatay yung pinuno nila. Si Haring Ahab yun. So, yun ang salita ng Diyos. Mamamatay si Haring Ahab. Pero sabi ng mga bulaang propeta, mananalo ka, mahal na hari. Mananalo ka, mahal na hari. Iyon yun. Iyon yung sinasabi, kaya lagi ko binabalik-balikan sa 1 John chapter 4. Yan. Mga minamahal, huwag kayong maniwala sa bawat spirito, ngunit i-testing ninyo ang espiritu kung ito ay galing sa Diyos. Yan sa verse 1. Ngayon ang tanong, paano mo matetest yan? Hindi mo naman nakikita yung espiritu. Ngayon nagsalita siya sapagkat maraming mga bulaang propeta. Yun, doon mo makikita yung espiritu. At nasaan yung espiritu? Nasa bibig ng bulaang propeta. Ngayon, ang lumalabas sa bibig, saan galing yun? Saan galing yun? Sa puso, out of the abundance of the heart, the mouth speak. Yun ang spirit na sinasabi ng Bible. Kaya nga sabi sa Bible, let God, sabi ng Panginoon, di ba? Sa chapter 5, verse 3, and the very God of peace sanctify, linisin kayo, pakabanilan kayo, buong buo. And I pray to God that your whole spirit, kita niya? Kung iyan ay galing sa Diyos, bakit nilinisin pa yan? Ibig sabihin yun, yung laman doon. Yung laman sa puso niyo, kasi marami dyan, hindi galing sa Diyos. Na nakuha niyo lang sa, di ba? Kaya sabi dyan, your whole spirit, soul, and body be preserved blameless to the Lord. So, balikan natin yung text natin, no? Bago tayo mag-ano dun sa death of soul. So, binago na yung tao, kaya sabi ni Apostol Pablo, walk in the Spirit. So, paano yun? Kasi noong unang panahon, yung walk ng mga tao, according to law na nababasa nila. Pag nakita nila, tsaka sila susunod. Intindihan nyo? Yung law, hindi naman nila itinanda sa puso nila, kaya pag wala, hindi nila susunod.
Ngayon, ang ginawa ng Diyos, nilinis yung puso natin, tapos nilagay niya yung kanyang mga salita, at nilagay niya rin yung Espiritu niya upang tumulong sa atin. Ha? Ngayon, ang sabi dyan, walk in the Spirit sa paanong paraan? Wala ka nang binabasa. Kasi naandun na sa puso mo, yung sinusunod mo. Intindihan niyo? Sa Espiritu na inilagay ng Diyos sa puso mo, kasi naintindihan mo na yun. At malinis na ang puso mo, wala nang gumugulo sa puso mo, malinis na yung puso mo. Ibig sabihin, maliwanag na lahat sa iyong puso, sa iyong isipan, ang mga bagay na totoo, ang mga bagay na malinis, maliwanag na sa iyong kautusan ng Diyos. Ha? At nariyan pa ang banal na Espiritu. Ano yung trabaho ng banal na Espiritu? When He come, ha? He will convict you with regard to sin, righteousness, and judgment. Ikukonvict ka, mali ang ginagawa mo. Ano pa? Sabi ng Bible, when He come, He will teach you everything. Alala nyo? John chapter 14. Ayan. Ayan. But when the Comforter, sabi dyan, sa ibang translation, helper. But when the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send, anong trabaho niya? He will teach, tuturuan ka. At ipapaalala sa iyo ang lahat ng kanyang mga sinabi sa verses sa chapter 16. Nakalagay dyan. Ayan. Pag dumating ang banal na Espiritu, ikukonvict niya ang mundo tungkol sa kasalanan, katuwiran at paghatol. Ano sabi dyan? Kapag dumating ang banal na Espiritu, gagabayan kayo sa lahat ng katotohanan. Hindi siya magsasalita sa sarili niya kapangyarihan. Kung ano man ang kanyang narinig, iyan ang kanyang sasabihin at i-declare sa inyo ang lahat ng ang mga bagay na darating. Kaya sinasabi ko sa inyo, magkaiba yun. Iba yung Espiritu na inilagay sa puso at iba yung Espiritu na sinasabi ng Panginoon na ilalagay niya sa atin. Ilalagay ko ang aking, ito yung helper, na nawala, pansinin niya na, yan ay nawala sa Genesis pa lang. Ano sabi ng Panginoon doon? Sa panahon ni Noah, the Lord said, my spirit shall not abide in man forever, for he is flesh. Yung salitang abide, sa ibang translation, strive, makikipagpunyagi. Bakit nakikipagpunyagi ang Espiritu ng Diyos sa isang taong makalaman? Yung sinasabi sa John 14, pag dumating ang banal na Espiritu, ang una ng trabaho, kinukumbik niya ang tao sa kasalanan. Yun yun, pinupunyagi, oy, makasalanan na kayo. Tigas na ang mga puso ng mga tao sa panahon ng pre-flood. Kaya wala na silang wala na silang salvation. Talagang inunaw na sila ng Panginoon kasi hindi na yung mismo banal na Espiritu hindi na tumatalab sa kanila. Ano gagawin ng Diyos? So nawala. Nawala dyan, di ba? Ngayon, yung pagdating doon sa yung kahalagahan na ginawa ng Panginoon sa Kristo kasi ibabalik ng Panginoon yan ng Diyos sa atin. Yan ang pangako ng Diyos sa John 14, yung sinasabi natin. Ayan. I will ask the Father and He will give you another helper. Makita niyo, bakit sinabi ng Panginoon? Kasi nawala doon yan doon eh. Ibabalik niya uli. At ang sabi niya, it will be with you forever. Yan ang kagandahan niya. At siya ang gagabay sa atin sa Spirit, nakalagay dyan, gagabayan tayo sa lahat ng katotohanan. Yan. Tuturuan tayo, sabi dyan.
The Helper, the Holy Spirit, my Father sent, He will teach you all things. He will bring to you all that I have commanded you. Sa verse 16, sabi ng Bible, yan, He will guide you into all the truth. Yan, gagabayan tayo sa lahat ng katotohanan, tuturuan tayo. Yan. So, iyan ay sinasabi ni Apostol Pablo na paglakad sa Espiritu kasi nilinis na at binigyan na tayo ng bagong Espiritu sa ating buhay. So, hindi na tayo sumusunod sa mga kautusan na para bang hindi natin naalala, kundi palagi natin naalala kasi isinulat mismo ng Diyos sa ating mga puso yung mga alituntunin na yan. Hindi naman mawawala yung alituntunin na yan kasi yan ay mga batas pang walang hanggan yan Kaya lang, hindi na tayo namumuhay doon sa pagsunod doon. Ano na ang bagong pamumuhay ng isang Kristiyano na sinasabi ni Apostol Pablo at ng Panginoon? Para masunod mo ang lahat ng kautusan, ano ang nag-iisang dapat mong gawin? Sabi ng Panginoon, if you love your neighbor, this is the sum of all the law. Ang ibigin mo ang iyong kapwa, ito ang kabuuan ng batas. Kasi pag umibig ka, hindi mo naalalahanin, huwag kang papatay. Pag umibig ka, hindi mo naalalahanin, huwag kang magnanakaw. Kita niyo? Yun na lang, yun ang magiging pamumuhay ng mga believers. Hindi na sila nakatingin sa bawal, kasi wala na sa isipan nila yung bawal dahil lahat sila ay patuloy na sumusunod kung anong kalooban ng Diyos. Amen. Okay, talapakan natin ang Panginoon at medyo humaba atin. Tayong lahat ay manalangin. Hallelujah. Pangalawa, latiin ka sa kadakilaan ng iyong gawa, Panginoon. Salamat dahil nariyan ang salita mo na patuloy na nagbibigay sa amin ng pangunawa kung ano-ano ba ang mga bagay. Kaya lagi kami natutuwa, Panginoon, sapagkat may maayos kang pagkukontras o paghahambing upang maunawaan ang inyong mga lingkod. Kaya salamat sa dakilang araw na ito na pinaunawa mo, Panginoon, ano ba ang tunay na paglakad sa Espiritu. Ito ay yung mga taong binago ang kanilang mga puso at nilagyan mo ng bagong Espiritu at sila ay hindi na sumusunod sa mga nakikita, kundi sila ay sumusunod sa batas at sa bagong Espiritu sa kanilang kalooban at sa batas na isinulat mo sa kanilang puso. Na iyon ang kanilang ipinagmumuhay plus sa gabay pa ng banal na Espiritu na forever na kasama namin. Purihin at takilain ka, Ama, in Jesus' name. Amen. Amen.